Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Ikinutuwa ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang bumabang average inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa noong 2024. Sa pinakahuling datos kasi ng Philippine Statistics Authority, sumampa sa 2.9% ang headline inflation noong Disyembre, dahilan para mag-average sa 3.2% ang kabuang inflation sa buong taon na siya namang pasok sa government target na 2 hanggang 4%. Ayon kay Secretary Balisacan, sa kabila ng mga hamong kinaharap ng bansa noong nakarang taon ay nagawa pa rin nitong maipasok sa target range ang inflation at signipikong maibaba mula sa 6% average figure noong 2023. Anya, pinakabagong figura ay bunga ng sama-samang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at pagpapatuloy sa commitment na maipanatili ang inflation rate pasok sa target ngayong 2025. Sa pagsisimula naman ng bagong taon, siniguro rin ni Secretary Balisacan na hindi titigil ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng mga hakbanging magpapahusay at titiyak sa matatag, maginhawa at panatag na pamumuhay ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakikita ng isang online lender na lalampas sa $1 bilyong ngayong taon ang lending market ng Pilipinas. Base sa pag-aaral ng Digido, may nakikita itong pagtulin sa expansion ng digital lending sa Pinas buwat sa paglago ng adoption ng mga consumer sa teknolohiya. Sa tansya ng online lender, pagsampa ng ikalawang bahagi ng 2025 ay posibleng umabot sa $556.5 million ang market ng non-bank digital lenders, habang $451 million naman sa digital banks. Paliwanag ni Digital Business Development Manager Rose Arieco, mayorya kasi sa mga Pilipino ang kumakawing na sa digital sources ng credit na nagiging bahagi na ng kanilang pampersonal na finance management. Mula sa projection na ito, optimistiko silang mamemaintain ng lending segment ang growth rates ngayong taon mula na rin sa accessibility nito at sa pagsulong ng digitalization sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng German-Philippine Chamber of Commerce and Industry o GPCCI na mas humusay pa ang mga negosyo sa pagitan ng Manila at Berlin sa mga nakalipas na buwan. Base kasi nila sa Fall 2024 AHK World Business Outlook Survey, lumabas na ang Philippines-Germany Economic Relations ay nag-improve sa 58%, 8% mas mataas kumpara sa 50% outlook sa nakalipas na Spring 2024 report. Paliwanag ng GPCCI, nagsilbing main driver sa nasabing improvement ang mga pamumuhunan at planong pagkuha ng mga empleyado ng German businesses sa Pilipinas. Ibinalita rin ng grupo na nalampasan ng Pilipinas ang employment outlook ng mga negosyo sa ASEAN at maski ng worldwide average, isang refleksyon nila ng kumpiyansa sa local market. Kasabay ng positive outlook sa Pinas, ipinayo ng grupo na ma-address sana ng Pilipinas ang mabagal na performance nito sa Global Competitiveness Rankings na siyang nagiging banta sa pagsulong panglalo ng bansa. Partikular na tinukoy rito ang pagtugon sa mga hamong gaya ng sa infrastruktura, tumataas na energy prices at supply chain disruptions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Bumaba na sa pagiging Vice President for Market Operations at Head ng Finance Division ng Philippine Stocks Exchange Incorporated o PSE ang veteranong finance executive na si Roberto Jose Jimenez. Sa inilabas na disclosure ng PSE, inanunsyo nito ang pagreretiro ni Jimenez epektibo noong Enero 1. Ayon sa PSE, taong 2019 nang pumasok sa kumpanya si Jimenez at ang kanyang pagreretiro ay salamin ng kanyang halos 2 dekada sa finance field. Bago mapadpad sa PSE, nagsilbing Director of Engineering, Fleet Management, Commercial at Finance ng Cebu Air Incorporated si Jimenez mula Agosto ng 2010 hanggang Enero ng 2019. 8 taon din nagsilbi bilang Finance at Admin Head ng iba't ibang Citadel Holding subsidiaries si Jimenez. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.